Blooming Treat Outreach? Siyempre, si Lord. Actually, si Pastor Ronnie, he has his calling sa Jeddah pa lang. Ang Panginoon ang umusap sa kanya. So, kaya pag-uwi niya dito sa Pilipinas, nandun na yung heart niya to build a church. Actually, nagsimula ito talaga sa dalawang pamilya. Sa amin, kay Castro family. Kasama ang Sanchez family, sila Pastor Redel and si Sister Lisa. Actually, si Pastor Ronnie, ang siyang unang kumbaga binigay sa kanya ng Panginoon na mag-start ng Blooming Treat, ng church dito sa Blooming Treat. At siya yung talagang nagpursige o nalangin talaga na humakbang upang magkaroon ng church dito sa Blooming Treat. When did Blooming Treat Outreach started? It's kakaiba. Nagsimula ito talaga at ipinanganak ito during pandemic era, sasabi natin. Nag-umpisa ang Blooming Treat during pandemic. 2020, nung nagpasimula yung Blooming Treat Church itself dito. Though we were few, konti pa lang yung mga workers at saka yung mga attendees, pero nagpasimula yung gawain dito sa Blooming Treat. Dito pinanganak ang Blooming Treat siyang PNG. Why or how was Blooming Treat Outreach established? Nandoon na talaga na nilalagay na sa akin ng Panginoon na magsimula ng church. Kaya lang, sabi nga, minsan mayroon tayong doubt, may mga fear tayo. Pero as nililid tayo ng Panginoon, so nagsimula tayo sa isang ganito Bible study, nagsimula tayo paunti-unti at nakikita natin yung pag-ilos ng Panginoon. Kaya natatag ang Blooming Treat Church. Si Pastor Ronnie sa Jeddah pa lang ay nakarinig na ng instruction mula sa ating Panginoon na mag-umpisa kami dito sa Blooming Treat dahil nandito yung karamihan sa aming mga kamag-anak. At siguro ito na rin yung kalooban ng Panginoon to expand His territory. Naumpisahan na yung Bible study sa kanila, sa amin, tapos hanggang sa may mga kapatid na dumating ang mga Rivera family na mag-umpisa tayo kami ng prayer meeting, ng Bible study. Sa kanila kami ng araw upang sa kanila sa Rivera Residence, Sanchez Residence, sa Castro Residence na yung nag-umpisa yon yung itong church ng Blooming Treat. Dahil sa una, dalawang pamilya, naging pangatlo hanggang sa marami ng pamilya. What were the struggles or challenges did you encounter during the outreach establishment? Okay, maraming struggles. Hindi madali. Like, halimbawa, unang-una yung struggle, syempre pera. Kailangan natin pambayad ng subscription ng ating Zoom. Okay? And then, number 2, workers. Yung kami lagi nagtuturo. Okay? Kami yung mga workers. Kami lang ng dalawang couple. And then, number 3 ay yung lugar kung saan pwede kaming mag-meeting. Doon kami mag-umpisa talaga. So, yun, hinanap namin yung lugar na yun. Kasi this is a total zero. So, siguro masasabi natin na yung struggles namin is financial dito kung sa physical church yung finance ng church. So we were praying for the provision. Sa bawat part ng church na to, lahat ng mga gagamitin is total zero. Alam natin na mahirap talagang umilos o gumalaw during pandemic. Ang struggle doon ay kumbaga meron ba tayong masisira, meron tayong pamilya na maakay, at saka yung during pandemic alam natin na mahigpit. Kaya ko na lang yung ibang magsalita. Pero sa akin, yung struggle ko as an overseer, yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Yung struggle ko kasi nagkaroon ako ng burden. Yun yung mabigat sa akin na talagang hindi ko alam kung paano sisimulan.
as I walk as bilang leader, hindi ako sanay. Ako ay palaging nandoon sa likod ng aking pastor, ng aking mga leader na nagme-mentor sa akin. Mas gusto ko yung nasa likod. So masasabi ko, yun yung aking struggle. Yun yung sa paghakbang bilang isang overseer na ako ay hindi used to it. How did you overcome those struggles? Unang-una, we overcome it by prayer. Talagang almost every other day yata kami nag-pray. Every week kami lang na dalawang couple sa bahay namin ginaganaw. It was pandemic. Lockdown. Pero nag-meet kami sa bahay and we pray for it. And then number 2, ginamit ni Lord yung aming mga negosyo na upang mabayaran yung mga kailangang bayaran, makapag-down dito sa lugar, dito sa place of worship na ito, nakapag 2 months advance, 1 month deposit tayo dito. Okay, so praise the Lord. Sa tulong ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. It was all the trust and yung pagtitiwala talaga pagkapit sa Panginoon. Nag-pray. Pray lang kami ng pray, sumunod. At alam natin na kapag Panginoon sa kumilos ay walang makakitikin. Talagang sumunod lamang tayo sa kanyang Panginoon. God provides. So may mga naging means ang Panginoon, may ginamit ang Panginoon para magkaroon ng provision. No? Yung mga kapatiran from the other group, no, sa ACTS, no, from Chinese General Hospital, sila yung ginamit ng Panginoon to provide, particularly doon sa mga instruments. Until now, ay overcome ko pa rin yan. Until now. Pero ang maganda dito, ang natutunan ko dito, every struggle na naranasan ko na I make it a point na binibigyan ko ng room na kumilos ang Panginoon. Hindi sa aking sariling kapamaraanan lang, bilang overseer, lagi kong tinitingnan, Lord, ano ba yung dapat namin gawin? Hindi sa sarili kong kakayahan, bagkus palagi kong tinitingnan ano ba yung mga prinsipyo na itinuturo sa akin, sa amin. And then, doon ko nakikita, as we step forward, doon ko nakikita yung pagkilos. Can you explain how you arrived at your current church location? Sabay kami naganap ni Pastor Eden. Nandun na simula na yung Bible study, may prayer meeting, may mga gawain na sa mga bahay-bahay. So, nagkaroon tayo ng burden na kailangan magkaroon tayo ng sariling church. One time, pinagpipray namin, na talagang pinagpipray namin na magkaroon tayo ng church. Mismo, specific dito sa Bloomingtree. Sa isang araw, ay dumadaan ako dito, nakikita ko itong building na to na talagang sarado, dating computer shop, dahil nasa pandemic nag-close siya. Lumipat ako dito sa Silver Tag Store. Pagtapat ko doon, nakita ko itong building na to. Na sabi ko parang may nangungusap sa akin na puntahan mo, lapitan mo. Hindi ko naman ugali gano'n na makipag-usap sa iba. So naglakas ako, sumunod ako doon sa may bumubulong sa akin. Lumabas ako, pagbaba ko din, may nakita akong tricycle na nakatingin sa akin. Nilapitan ko, sabi ko, kuya, meron ba? Alam niyo ba yung number ng may-ari ng building natin? Sabi nun sa akin, tricycle driver, diyan sa apartment na yan sa kabila, puntaan mo na diyan yung kamag-anak. Pagpunta ko yung babae, matanda, tinatanong ko ako, pinakuupahan ko. Sabi niya, hindi. Sabi niya, hindi kasi binababoy lang ng mga upo. Sabi ko nga, kasi po uupahan sa namin, gagawin namin church. Nung narinig niyang gagawin church, parang nag-interest siya. Sabi ko na, sige, iwan mo yung number mo sa akin, kakusap ko yung may-ari. Yung pala yung may-ari, pamangkin niya. Kaya kinabukasan, nung ginawa ko yung number, kinabukasan tumawag na pinapapunta para kausapin. At sinabi ko kay Pastor Ronnie, si Pastor Ronnie yung kumausap. Hanggang sa naging smooth ang lahat. Walang naging problema hanggang sa nakausap yung may-ari. At binigay nga ni Lord itong building na ito. Diyan po nagsimula kung bakit tayo ngayon nandito sa church namin. What or who were your inspirations and motivations while establishing the church? Besides sa Panginoon, sa ating Diyos, ang inspiration ko syempre
nandiyan yung kamanggagawa ko sa Panginoon. Yung inspiration ko na ang bawat isa sa amin ay patuloy na ginagamit ng Panginoon. No? So sa inspiration na yon, nakikita ko ang buhay ko, ang buhay ng bawat isa, yung buhay ng aking kamanggagawa ay ginagamit ng Panginoon. At napupulfill namin yung purpose ng Panginoon. As we go along the way na ang bawat isa ay nagkakaroon ng kanya-kanyang hakbangin pagdating sa ministry na nagkakatiwala. What have been your learnings and areas for improvement over the past 4 years? Tulad naman ng ginagawa ng church dito na umahakbang na yung mga member dito ay talagang nagtitrain. Nandiyan yung WWL, tapos yung plano natin ngayon na sa Christian education ay magkakaroon tayo ng mga katuruan pa sa pag-aaral ng Panginoon, tulad ng exhortation, pag-prepare ng message, tapos nagpapadala rin sila pastoron in church natin doon sa mga kapatid na may willing na mag-aral pa, tulad nung may dalawa tayong pinadalang kapatid sa WWL, kumuha siya na lang ng EE Clinic para sila rin ay magamit ng Panginoon. Things, number one, learning, apart from the Lord, we are nothing. There are many parts in us na kailangan nating ma-improve, like halimbawa yung sa counseling, yung mga ganun, how to handle each individual's problem, yung mga ganun. So, tinuturuan tayo dyan ng Panginoon. Napakaraming learning sa atin. Ang nakikita ko learning dito is a very simple thing na sa mga bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. To improve, i-improve natin na maliit man, sino man yan na pinagkakatiwala sa atin. Basta may magandang plano ang Panginoon. Sa iba't ibang aspeto ng buhay natin ay napakahalaga na makita natin lahat tayo ay katiwala lamang ng Panginoon. Yun yung nakikita ko na mas higit na i-improve pa ng retreat na mas marami pang ipagkakatiwalang mga tao, mga kaluluwa sa atin. Kaya we should go and make disciples.